Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo, at dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng diablo. "Ipagkakaloob ito sa akin at maibibigay sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Napagtagumpayan ni Jesus ang mga tukso sapagkat hindi nawala ang kanyang tuon sa salita ng Diyos. Lagi siyang nakasalig sa tibay ng pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Sa tuwina ay itinatapat niya kay Satanas ang mabisang wika ng Ama bilang mga alagad ni Kristo. Sa tuwing susubukin tayo ng tukso, sumalig tayo kay Kristo. Siya ang salitang nagkatawang tao. Siya ang unang nagtagumpay sa mga paninilo ni Satanas. Tinalo niya ang kasalanan at kamatayan. Sa panahon ng tukso, bumaling tayo kay Kristo. Mapagtatagumpayan natin ito hanggat siya ay kaisa natin. Nalupig na ang tukso at si Kristo ang nagwagi.